So, paano ba tayo magpapakita ng repentance o pagsisisi matapos tayong manalangin? Una, stop hiding and confess honestly. Pangalawa, ask God to clean what you cannot fix. Pangatlo, return to God with the broken and humble heart. Okay, pag-usapan natin yung una. Stop hiding and confess honestly. Basahin natin ang panalangin ni David. Psalms 51, 1-6. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Para mas maintindihan natin itong talata na ito, balikan natin yung nangyari kay David bago niya ipinanalangin itong Psalms 51. Si David ay hindi ordinaryong tao sa Israel. Siya ay hari. Siya ang shepherd boy na pinili ng Diyos. Siya ang tumalo kay Goliath. Imagine mo yon, siya ang worshipper na sumulat ng maraming awit. Siya ang tinawag na man after God's own heart. Kaya lang, kaibigan, kahit ang taong malapit sa Diyos, kapag hindi nagbantay sa puso, pwedeng bumagsak ng malalim. Sa 2 Samuel 11, makikita natin ang gravity ng kasalanan ni David. Una, nakita niya si Bathsheba at pinagnasaan niya ito. Hindi niya pinigilan yung kanyang desire. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari para kunin ang babaeng may asawa. Pakatapos ng mabuntis si Bathsheba, hindi siya agad umamin. Tinakpan niya ang kasalanan. Pinauwi niya si Uriah, ang asawa ni Bathsheba, para palabasing si Uriah ang ama ng pinagbubuntis ni Bathsheba. Pero hindi gumana yung plano. At dahil ayaw pa rin humarap ni David sa katotohanan, lalo pang lumalim ang kasalanan. Nagpadala siya ng instruction para ilagay si Uriah sa pinakamapanganib na bahagi ng labanan at sinadyang iwanan roon para mamatay. Ibig sabihin, hindi lang adultery ang nangyari. May abuse of power, may deception, may manipulation, may betrayal, may murder. Kaibigan, ito nakakatakot sa kasalanan na tinatago. Hindi ito nananatiling maliit. Kapag hindi natin hinaharap, humihingi ito ng kasunod pa na pagsisinungaling. Kapag pinagtakpan natin, kailangan nating gumawa ng panibagong pagtatakip na naman. Tama ba? Hanggang ang unang kasalanan ay naging chain of sin o web of lies. At for a time, mukhang nakalusot si David. Hari pa rin siya. Nasa trono pa rin siya. May authority pa rin siya. Minsan, di ba, inisip natin, parang okay naman ako. Okay pa rin naman ang buhay. Nakalusot ako. Pero hindi, kaibigan. Tingnan mo si David. Maring hindi na ito malaman ng mga tao yung ginawa niya. Pero sa Diyos, walang pwedeng itago. Kaya sa 2 Samuel 12, ipinadala ng Diyos si Nathan para i-confront si David. At sinabi na siya ay nagkasala. Dito natin makikita ang mercy ng Diyos. Yes, painful ang confrontation. Yes, nakakahiya. Yes, mabigat. Pero hindi kinonfront ng Diyos si David para durugin siya. Kinonfront siya ng Diyos para iligtas siya mula sa kasalanang sumisira sa kanya. Kaibigan, ganyan kakamahal ng Diyos. Nagagawa siya ng paraan para hindi ka tuluyang malugmok sa kasalanan, nasisira sa iyo. Kaya sabi ni David sa Psalms 51:1, ako'y kaawaan niyo po, o mahal kong Diyos. Wow! Sabi ni David, kaawaan mo po ako. Hindi siya lumapit na parang may karapatan siyang humingi ng awa. Hindi niya sinabi, Lord, patawarin mo ako, tao lang eh. No! Hindi siya lumapit na parang may pagmamalaki siya. Hindi niya sinabi, Lord, alalahanin mo naman yung mga nagawa ko, ha? Hindi niya sinabi, Lord, ako naman ang hari na pinili mo. Hindi niya sinabi, Lord, marami naman akong mabuting nagawa in the past. No, ang una niya sinabi, ako'y kaawaan mo. Kaibigan, kailan ka huling lumapit sa Diyos at hiningi mo ang kanyang awa? Kasi alam mo na makasalanan ka at ang kapatawaran lamang niya sa iyo ang magre-restore ng iyong fellowship sa kanya. Now, bakit mercy ang unang hiningi
hiningi ni David. Kasi alam niya kung hustisya lang ang pagbabasihan, guilty siya. Kung righteousness ng Diyos ang haharapin naman niya, tapos walang mercy ng Diyos, naku, hindi siya makakalapit kasi ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay malinis, pure. Kaya kung inisip mo, white lie lang naman ito, okay lang ito, at least hindi naman ako mamamatay tao, hindi ako corrupt. No, kaibigan, kapag ganyan ang kaisipan mo, hindi ka makakalapit sa Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay yung mga tao magpapakumbaba na umaamin ng kasalanan at honest. Kaya nga, ang unang hiningi ni David ay awa ng Diyos. Kuya Mike, ibig ba sabihin kapag nagkasala ako, hihingi lang ako ng mercy tapos okay na yon? Hindi. Ang mercy ng Diyos ay hindi license para magpatuloy ka sa kasalanan. Ang mercy ng Diyos ay daan para makabalik tayo sa Kanya. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag tunay kang humihingi ng awa sa Diyos, hindi mo ginagamit ang awa niya para manatili ka sa kasalanan mo. Hindi mo sinasabi, maawain naman si Lord, kaya okay lang na ituloy ko ito. Labing naman siya mapagpatawad naman siya Kasi kapag ganyan ang attitude natin, hindi na repentance yun. Para bang sinasabi natin, Lord, salamat sa awa mo, pero ayoko pa rin bitawan yung kasalanan ko. Kaibigan, hindi yun paglapit sa Diyos. Yun ay pag-aabuso sa kabutihan niya. Ang tunay na humihingi ng awa ay nagsasabi, Lord, maawa ka sa akin dahil ayoko nang manatili dito. Maawa ka sa akin dahil alipin na ako ng kasalanan ito. Gusto ko na pong magbago dahil gusto kitang i-please sa aking buhay. Maawa ka sa akin dahil hindi ko kayang palayain ang sarili ko. Maawa ka sa akin at iligtas mo ako. Linisin mo ako, baguhin mo po ako. Ganun ang tamang paghingi ng awa sa Diyos. Halimbawa, isipin mo isang taong nalulunod. Kapag may sumagip sa kanya, hindi niya sasabihin, salamat, may sasagip naman pala sa akin, lulubog ulit ako. Hindi ganon. Kapag tunay niya nakita na muntik na siyang mamatay, kakapit siya sa kamay na nagre-rescue sa kanya. Hahayaan niyang hilahin siya palabas ng tubig, hindi pabalik. Ganyan ang awa ng Diyos. Hindi ito dahilan para bumalik sa pagkalunod. Ito ang pag-asa natin para makalabas sa pagkalunod sa kasalanan. Kaya kapag may isang tao na laging nagsisinungaling, hindi niya sasabihin, Lord, patawarin mo ako, pero bukas magsisinungaling ulit ako kasi maawain ka naman. No. Ang tunay na prayer niya ay, Lord, patawarin mo ako at palayain mo ako sa takot at pride na nagtutulak sa akin para magsinungaling. Kapag may tao may struggle sa pagnanasa ng laman, hindi niya sasabihin, Lord, patawarin mo ako pero okay lang kasi alam ko naman mapagpatawad ka No, ang tunay na prayer dapat ay, Lord, maawa ka sa akin. Linisin mo po yung desires ko. Bigyan mo ako ng courage na putulin yung access. I-delete ang kung ano man yan. Humingi ng accountability at lumakad sa holiness. Kapag may tao may bitterness, hindi niya sasabihin, Lord, patawarin mo ako pero karapatan ko naman magalit habang buhay. No, ang dapat na prayer ay, Lord, maawa ka sa akin. Ayoko na maging alipin ng galit. Turuan mo ako magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Kaibigan, mercy is not permission to stay. Mercy is the power to return to God. Then sabi ni David, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Napakahalaga nito. Hindi sinabi ni David, kaawaan mo ako ayon sa kabutihan ko. Hindi niya sinabi, kaawaan mo ako ayon sa magandang record ko. Hindi niya sinabi, kawaan mo ako dahil may nagawa naman akong mabuti. No. Ang sabi niya, ayon sa iyong kagandahang loob o grace o biyaya. Ibig sabihin, ang basis ng hope sa kapatawaran ni David ay hindi yung kanyang character, kundi yung character ng Diyos. Hindi siya umaasa sa sarili niyang goodness, umaasa siya sa goodness ng Diyos. Lord, patawarin mo po ako kasi mabuti po kayong Diyos kasi maawain po kayo. At hindi po ito dahil sa akin. Kaibigan, ito yung gospel. Lumalapit tayo sa Diyos hindi dahil malinis tayo, kundi dahil siya ay mahabagin. Hindi tayo pinapatawad dahil kaya nating bayaran ng kasalanan natin, kundi dahil may Diyos na puno ng kagandahang loob at ipinakita niya yung kanyang mercy sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nagbayad ng kasalanan mo, nagbayad ng kasalanan ko, nagbayad ng kasalanan nating lahat. Kuya Mike, ang dumi ko. Nahihiya ako lumapit kay Lord. Kaibigan, pakinggan mo ito. Hindi ka lumalapit dahil malinis ka. Lumalapit ka dahil siya lang ang makakapaglinis sa'yo. Hindi ka lumalapit dahil deserving ka. Lumalapit ka dahil siya ay mahabagin. Kaya nga sabi ni David, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ang word na pawiin ay parang sinasabi ni David, Lord, burahin mo yung record ng kasalanan ko. Alam niya na ang kasalanan ay hindi lang bad memory, hindi lang emotional burden. No, it is guilt before God, may moral debt.
may offense, may record. At dahil alam ni David ang bigat ng kasalanan niya, ay alam niya hindi niya ito kayang burahin sa sarili niyang lakas o paraan. Hindi kayang burahin ng pagiging hari niya yung kasalanan niya. Hindi kayang burahin ng tagal ng panahon. Balang araw mabubura din itong kasalanan ko. Ilang taon lang yan, lilipas din yan. Mali kaibigan. Hindi kayang burahin ng pagtatago ang kasalanan. At lalong-lalo na hindi kayang burahin ng good works ang iyong kasalanan. Lord, magdo-donate na lang ako sa charity at tutulong ako sa kapwa ko at magiging perfect attendance ako sa church at hindi ako mga agrabyado ng ibang tao. Mali kaibigan, ang Panginoong Hesus lang ang makakapaglinis ng iyong kasalanan kasi siya lang ang nagbayad ng iyong kasalanan. Hindi ito pwedeng paktakpan ng kahit anong bagay. Kaya ang prayer ni David ay hindi, Lord, sana walang makaalam ha. Ang prayer niya ay, Lord, pawiin mo yung kasalanan ko. Tapos sa verse 2 sabi, linisin mo sana yung aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Dito may kita natin na alam ni David na ang kasalanan niya ay hindi lang legal problem. It is also moral uncleanness. Hindi lang siya guilty, marumi siya sa loob. Kaya dalawang bagay ang hinihingi niya, patawad at paglilinis. Kasi minsan gusto natin forgiveness pero ayaw natin ng cleansing. Gusto natin mawala ang guilt pero ayaw nating bitawan yung desire. Gusto natin mawala ang shame pero ayaw nating ipabago sa Diyos ang puso natin. Ayaw natin makipag-cooperate. Ayaw nating hanapin siya. Ayaw natin makipag-usap araw-araw at alamin ang kalooban niya sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang salita. Gusto natin na hindi tayo i-discipline. Pero ayaw nating alisin ng Diyos ang kasalanan na minamahal pa rin natin. Pero si David, dahil nakita niya ang bigat ng kanyang kasalanan, hindi lang niya sinabi, Lord, patawarin mo ako ha. No, kundi sabi niya, linisin mo ako. Ni Kuya Mike, kung pinatawad na ako ng Diyos, bakit kailangan pa ako linisin? Kasi ang Diyos hindi lang nag-aalis ng guilt, kundi niyaayos din niya ang puso natin. Hindi lang niya tayo nililigtas mula sa penalty ng kasalanan. Gusto rin niya tayong palayain mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang kasalanan natin ay umaalipin sa atin. Then verse 3, sabi, mga pagkakasala ko'y kinikilala. Wow! Ito ang pag-confess ng may honesty. Hindi niya tinawag na mistake lang ang kasalanan. Hindi niya tinawag na weakness lang ang kasalanan. Hindi niya tinawag na nadala lang ako, Lord. Hindi niya sinabi, complicated lang talaga yung nangyari, Lord Kundi sabi niya, mga pagkakasala ko'y kinikilala. Ibig sabihin, hindi na siya nagtatago. Hindi na siya nag-i-edit ng story. Hindi na siya naghahanap ng mas magagandang version ng kasalanan niya. He is owning it before God. Nakakalungkot. Maraming confession ngayon ang vague. Sinasabi natin, Lord, sorry kung may mali ako. Pero alam natin kung ano yung mali na yon. Pero ayaw natin sabihin specifically ang kasalanan na yon. Sinasabi natin, Lord, sorry kung may nasaktan ako. Pero alam natin kung sino ang taong yun. Sinasabi natin, Lord, patawad sa weakness ko. Pero ayaw nating pangalanan yung weakness na yon. Kaya nga sa kabaliktaran ang totoong repentance ay pinapangalanan natin ng kasalanan. Lord, nagsinungaling po ako kanina sa aking asawa. Lord, naging proud ako kaya nakapagsalita po ako ng masakit. Lord, nagnanasa ako at nangangalunya sa isip at puso. Lord, naging bitter ako. Lord, nanakit ako. Lord, naging dishonest ako. Kaibigan, after you pray, repent. Paano? Stop hiding and confess honestly. Then sabi niya, di ko malilimutan, laging alaala. Ito ang bigat ng conviction. Ang kasalanan ni David ay laging nasa isip niya. Hindi ibig sabihin, gusto ng Diyos na pahirapan siya. Pero ang unconfessed sin ay may bigat sa conscience. Kapag may tinatago tayong burden, minsan outwardly okay tayo, nakangiti tayo, nagwo-work tayo, nagsiserve tayo, nakikipag-usap tayo, pero sa loob may bigat, may tinatakasan, may hindi mapakali, at minsan that discomfort is mercy. Kasi ibig sabihin, tinatawag ka pa ng Diyos, kino-convict ka pa ng Diyos. Mas delikado kapag wala ka nang nararamdaman kahit obvious na ang kasalanan mo. Then verse 4, sabi sa'yo lang ako nagkasalang tunay. Kaibigan, hindi ibig sabihin na walang nasaktan si David na tao. Nasaktan si Bathsheba, namatay si Uriah, naapektuhan ng pamilya niya, naapektuhan ng Israel. Pero sinasabi ni David na ang ugat ng lahat ng kasalanan ay dahil nagkasala siya laban sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Every sin against people is first sin against God.
Bakit? Kasi ang Diyos, ang source ng moral law. Siya ang banal. Siya ang may-ari ng buhay. Siya ang nagtakda kung ano ang tama at mali. Nakakalungkot kasi nagsusorry tayo sa tao dahil nahuli. Nagsusorry tayo dahil nasira ang image natin. Nagsusorry tayo dahil may consequence. Nagsusorry tayo dahil may nasaktan tayo. Okay naman yan. Pero ang totoong repentance ay nagsasabi, Lord, I sin against you. Nakasala po ako laban sa iyo. Then sabi niya, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Wow, kaibigan. True repentance agrees with God about sin. Hindi siya sumasang-ayon sa kasalanan ayon sa culture. Hindi siya sumasang-ayon sa kasalanan ayon sa feelings. Hindi siya sumasang-ayon sa kasalanan ayon sa barkada. Hindi siya sumasang-ayon sa kasalanan ayon sa social media. No. Kundi alam niya na kung ang isang bagay ay hindi kinalulugdan ng Diyos, ito ay kasalanan kahit na normal lang yan sa ibang tao. Then sabi niya, may katwirang ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ito ang humility. David is saying, Lord, you are right. I am wrong. Hindi siya nangatwiran sa Diyos. Bakit? Kasi ang tunay na repentance ay nagsasabing, Lord, tama ka, ako yung mali. Then verse 5, sabi, ako'y masama na buhat ng isilang. Dito mas lumalalim yung confession ni David. Hindi lang niya inaamin ang ginawa niya. Inaamin niya pati ang kondisyon ng puso niya. Sinasabi niya, Lord, ang problema ko, hindi lang naman yung action ko. May mas malalim na problema pa sa puso ko. Napaka-importante nito, kaibigan. Kasi kung ang tingin natin sa kasalanan ay isolated mistake lang, ang solution natin, behavior management lang. Pero kung nakikita natin na ang kasalanan ay galing sa makasalanang puso, naku, kailangan nating humingi ng bagong puso sa Diyos. Kaya sabi ni David sa verse 6, nais mo sa akin isang pusong tapat. Itong hinahanap ng Diyos. Hindi yung pagiging parang mabuti, parang religious sa harap ng tao, may pinapakitang Christian appearance. No! Ang hinahanap ng Diyos ay ang pusong binago niya. Bakit? Kasi pwedeng magmukhang okay sa labas pero hindi tapat sa loob. Pwedeng active sa ministry pero may tinatago. Pwedeng maganda ang sinasabi pero iba ang ginagawa pag wala nang nakakakita. Pwedeng worshiper sa labas pero matigas ang puso sa loob. Pero ang Diyos hindi lang tumitingin sa panlabas. Hinahanap niya ang truth sa puso. Then sabi niya, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. David is asking God for wisdom inside. Kasi ang kasalanan ay madalas bunga ng foolishness. Kapag pinili natin ang kasalanan, pinapaniwalaan natin ang kasinungalingan na mas mabuti ang kasalanan kaysa pagsunod sa Diyos. Akala natin walang consequence. Akala natin kontrolado natin ang lahat ng bagay. Akala natin mas masaya ito. Akala natin hindi tayo mahuhuli. Kaya ang tunay na repentance ay hindi lang umiiyak, kundi natututo rin tayo, sinasabi nito na, Lord, turuan mo ako, bigyan mo ako ng wisdom. Ayokong bumalik sa parehong foolishness. Kaibigan, stop hiding and confess honestly.